Hello mga sangkay, so ayan na busy nga ang sangkay nyo ng December 9 ng gabi at ayan na nga 2 AM na madaling araw, hindi pa nga tulog. Ayan na busy nga dyan para dyan sa accessories na yan kasi nga ito ay Candy or Rainbow Party nagaganapin sa Grand Ballroom Marriott Manila Hotels. So ayan, for the go talaga ang ating sangkay dito kasi nga may price ito mga sangkay, kaya for the effort ng sangkay nyo. Kaya walang tulugan na to. Huy! Nang matapos na nga kami ay maya-maya lang na gumayak na nga at 1 oras lang ang tulog ng sangkay nyo. At pagkalabas ko nga ay may sinabi yung anak ko. Sana all. At dito nga lang ako natawa habang nag-edit kasi ngayon ko lang na-realize may sinabi pala yung anak ko. Hindi ko nga napansin kasi nga hindi pa ako naka-move on sa tubig na grabe ang lamig. Kasi nga sino ba naman hindi lamigin sa alas 4 ng madaling araw ka maligo. Kaya nagtaka ako mga sangkay, ba't napagkasya ko ang 3 tabong tubig, samantala isang drum na nauubos kong tubig? Huy! At nang matapos na nga kami ay bumaba na nga kami mga sangkay at syempre ako na lang inaantay kasi ayoko talaga sa lahat yung ako ang mag-aantay. Huy! Kadakog buot! At dahil nga maaga pa mga sangkay, alas 5 pa lang yan dyan pagkalabas namin. O diba ang tagal namin magbihis? Why? Nang damay pa kahit siya lang yun ang tagal-tagal magbihis. Paano ba naman? 1 oras magsuklay, 1 oras maglotion at 1 oras magbihis. Tapos on the spot pa yan mamimili kung ano yung susuot sa araw na yan. Huy! Ibuti na lang talaga hindi marunong mag-makeup ang sangkay nyo. Kung nagkataon marunong mag-makeup yan, ay nako, kalahating araw nga antayin nyo. O diba? Ganyan din ba kayo? Huy! Finally, iniabot na ni ate yung pandesal. Halagang 20 lang naman yung binili ko. Bayro ang tagal-tagal. Nakimarites pa nga si ate. Kung saan daw kami pupunta, bakit nakaganyan kami? Ba't anaga namin? Bakit ganito? Hindi na-inform ang sangkay nyo na may interview palang magaganap bago bumili ng pandesal. Huy! At pagkatapos nga niyan mga sangkay ay pumunta kami sa main road at naghanap ng pamaris netong pandesal namin. At luckily nga ay nag-open na po dito si ate. At bumili na nga po ako ng 3 palabok at 1 spaghetti. At matapos nga po ako magbayad mga sangkay ay bumili na nga rin po kami sa tindahan ng mineral water. Syempre kailangan namin ng panulak kasi apakahirap kaya mabulunan sa bus. At syempre laging handa ang sangkay nyo. May baong 1 balot ng plastic bag yan. Syempre, mahirap na masukaan sa bus, no? Lalo na't may mga kasama kong mga alien. Huy! At grabe napakaswerte nga mga sangkay dahil pagkababa namin ng tricycle ay saktong dumaan yung bus na sasakyan namin pa Manila. O see, di ba? We're so blessed. Buti na lang talaga hindi kami nag-antay ng matagal dyan sa kalsada kasi nga baka may aswang, nako, baka makidnap kami at saan pa kami mapunta. Huy, walang ganon. Sign lang talaga to mga sangkay na may magandang mangyayari mamaya. Siguro mananalo kami. At ito na nga mga sangkay, nakakain na nga kami finally dahil kanina naspuan namin is nasa dulo sa pinakapuwit talaga at hindi kami makakain. Finally na lang may nagbabaan kaya nakalipat kami. So ayan nga, naku, lakas ng kain ng sangkay nyo. At sa kalagitnaan na nga ng biyahe mga sangkay, naku talaga, isa sa mga kasamang alien ko ay sumuka talaga. Naku, ito pa naman talaga pinakagusto ko sa biyahe. At pagkatapos nga ng labanan sa plastic bag, finally dito na nga kami sa LRT1. Bumaba nga po kami sa Balintawak kasi malayo na po doon sa may Doroteo Jose or sa Recto. Baka matraffic kami. So ayan, dumiretso na po kami dito sa LRT1 at nasa Balintawak Station po tayo. At syempre po bago po tayo makapasok is kailangan po natin pasok dyan sa scanner kung hindi po ako nagkakamali para ma-scan yung lahat ng mga gamit natin. At syempre, nung nakapasok na kami ay kumuha nga po ako ng ticket. 2 ticket nga lang kasi yung 2 bata is free pa siya. As long as hindi siya lalagpas dyan sa gate na yan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. At umakyat na nga kami mga sangkay para mag-abang na ng tren na pasakyan namin papuntang EDSA. Sa EDSA station po kami bababa kasi doon po sasakay po kami pa Naiya. Malapit lang po kasi doon yung Marriott Hotel. So ayan, lumipat nga po kami doon sa bandang linya kasi nga po doon po yung linya ng may mga kasamang bata. Ayan, mas maluwag po doon yung sakayan doon kasi nga po priority yung mga bata. At syempre while waiting the train, ayan, para kaming nalugi ng 1 milyon for the go. Wow, ini-enjoy talaga namin dyan yung sunrise. At nakasakay na nga po kami mga sangkay. Nakakatuwa lang po kasi manghang-mangha yung pamangkin ko kasi first time niya pong makasakay ng train kasi galing po siyang probinsya. Dinala ko po siya dito sa Bulacan. So ayan nga todo, hawak nga ako sa aking anak na napakakulit kasi nga hindi pa siya satisfied sa nakikita niya. At pagkababa nga po namin ng train ay sumakay na po kami ng jeep Marriott Hotel na po kami at napakaswerte naman talaga. Kami talaga ang pinakauna-unang pasahero na nakasakay dito sa jeep. O diba? Sunod-sunod yung swerte. Baka swerte rin to mamaya. At finally nga po mga sangkay dito na kami. Ayan, maglalakad na naman kami ng ilang kilometro. Hoy! So ay mga sangkay dito na nga po kami. Ilang lakad na lang po to kasi nga po mas napalapit kami sa binabaan namin kumpara last year. So ayan, 1 kanto lang po inikutan namin. Andyan na po yung Marriott Hotel na pupuntahan namin. So tumawid nga lang po kami sa
pedestrian lane at yun na nga po yung Marriott Hotel, ayan. So ayan, pagkatawid po namin is diretso na po kami sa entrance. So ayun mga sangkay, nalito pa nga po kami dyan kung saan yung pinto. Kasi nga pare-parehas talaga lahat ng pinto. So ayan, may kasunod nga po kaming grabe na lito rin kung saan papasok. So ayan, bago kami pumasok, ay syempre alam mo na, scan. At kinabahan pa nga po ako mga sangkay kasi baka makita doon yung isang supot ng plastic bag na dala ko kasi alam nyo na, pagkatapos ng kainan is Sharon. Huy! At tingnan nyo naman mga sangkay, gano'ng kaganda. See, sa baba pa lang yan, napakaganda na. Diba? Ang ganda. At tawa nga ako sa pamangkin ko mga sangkay dahil sabi niya, dito na daw kami titira. Naku po, patay tayo dyan. At ito na nga mga sangkay, see? Hindi pinalagpas. At pagkatapos nga yan mga sangkay, dumiretso na nga po kami sa CR para makapagpalit na. At nakakahiya na nga kasi nga marami na nagsidatingan at nakatingin sa amin. So siguro, nagtataka bakit parang may naniligaw ata dito sa hotel. At sino ba namang hindi magtataka dyan mga sangkay, see? May malaking bagahe kaming dala-dala. Huwag kayong maingay, puro plastic bag yan para mamaya marami kaming Sharon. Huy! At ayun na nga mga sangkay, una naming binihisan yung pamangkin ko kasi ito yung maraming kaitsusan sa buhay. Ako na nga dito sa dabit niya at yung sis-in-law ko naman dito sa buhok para mas madali. At pagkatapos nga nun mga sangkay ay kinabit na po namin lahat ng mga candies at nung na-realize po namin ay tinanggal po ulit namin. Kasi nagmumukhang basura na po siya. O diba, ang gulo. So ay mga sangkay, pagkatapos namin siyang bihisan ay kami naman po ang nagbihis para makapag-register na po kami sa taas. Kasi till 9 AM lang po ang last registration. At nang makabihis na po kami lahat mga sangkay ay gumawa po kami ng transitions. Oh, Pak, sino ka dyan? Kasi nakatapang ay. Mga naungoy. At nang matapos na nga aming mga kaitsusan ay pumunta na po kami sa venue. At ngayon ko nga lang na-realize mga sangkay kung gaano nakakahiya yung itsura ko dyan. Grabe talaga. Alam mo yung ang ganda-ganda ng itsura mo, yung postura mo. Pero nakabakpak ka. Oh my gosh. Panigurado, maraming Sharon tumamaya. At nagtanong po ako sa front desk kung saan po yung venue. Kasi nakaraan kasi sa left side po kami dumaan. At ngayon pala binago, dito na kami sa right side na. Buti na lang nagtanong talaga ako baka mamaya kung saan pa kami nakapunta. At dahil nga makapalang mukha ng sangkay nyo is tiniis ko talaga ang kahihiya na dinala ko dito sa hotel. Kasi nga nakita ko sa paligid at lahat-lahat ng mga asawa ng seaman dito na realize ko ako lang pala yung asawa ng seaman na nakabakpak. Oh my gosh talaga. Okay lang yan. Importante may Sharon. For the go. At nang makaakit na nga po kami mga sangkay, dumiretso na po kami sa front desk. Ayan. Diyan po yung registration. Paparegister po muna tayo. Importante po yun para hindi tayo magpagkamalang kolorum. At pag di ka nakapag-register, hindi mo makiklaim yung mga prizes. At syempre, di ka makakasali sa raffle. Which is, dun ako na-excite sa raffle talaga kasi malaki po yung prizes pagdating sa raffle. Pero syempre, paswertihan lang. Kaya bawi tayo si Sharon. Huy! Nang magpaparegister na nga po ako mga sangkay, ay nakasalubong ko pala si Ma'am Bernadette Rentoy. She is one of the crowing department of the company ng Stolt-Nielsen, kung hindi ako nagkakamali. O diba, napakasimple ni ma'am. At nung nasa table na nga po ako mga sangkay, tinanong po sa akin kung ano yung apelido ng asawa ko, pangalan, height, weight, hair color, type of vessel, and gross tonnage ng barko. Huy, walang ganun. Kailangan talaga nalang itanong kung anong pangalan ng asawa mo. Baka ibang asawa yung pumunta. Huy, charot lang. So ayun nga mga sangkay, tinanong lang sa akin kung anong pangalan ng asawa ko at apelido kasi matik na po yun, nasa listahan na po nila yun. Kasi nga, advance ang sangkay nyo. October pa lang, nakapagpasa na yung sangkay nyo ng application na makakasama kami sa event na to na Seafarers Family Day. So, ayun nga mga sangkay, pinaliwanag sa akin ni ma'am. Sa bandang kaliwa ay andun yung mga prizes, i-claim ko doon. Like souvenirs at yung mga gifts sa mga kids. At syempre yung stub na para sa raffle natin mamaya. At pagkatapos ko na nga po pumirma ay nagsulat naman po ako ng names namin para sa name tag. Para matandaan daw nila yung pangalan sa mga gustong mag-Sharon. Hoy! At ayun na nga mga sangkay, ihulog ko na nga po yung stub namin sa raffle. At ito na nga po mga sangkay ay number 50 po ako out of thousands na seafarers. O diba? At ayun na nga po mga sangkay, nagulat sila nang kinalabog ko po yung baksa. At napatawa na nga lang po ako sa ginawa ko. Oh my gosh! At pagkatapos nga niya mga sangkay, itinungo na po namin yung booth kung saan ay i-claim po namin yung sa mga toys naman sa ating mga kiddos. At ayan na nga mga sangkay, tingnan nyo ang sangkay nyo dyan. O diba? Kaliwat kanan yung nakahila. Plus may backpack pa. O diba pang Miss Universe?
Hoy! At ito na nga mga sangkay, diyan pa lang sa unahan po ay panay-turo na po yung anak ko at pinipili po yung pinakamalaking box o regalo. Yun talagang gusto niya mga sangkay, kaya hinila ko na lang talaga kasi ayaw talaga paawat. At ayan na nga mga sangkay, yung gift po dyan o regalo ay according po sa age ng bata. Ayan, so hindi po nagpatinag talaga yung anak ko dyan at ayan na mo, see? Pumunta na naman siya doon sa malaking box kasi yun talagang gusto niya. At naawa nga po ako dito mga sangkay sa anak ko kasi pinagpipilitan niya po talaga yung gusto niya. Ayan. O, 'di ba? Pinagpipilitan niya po talaga. So, ayan na nga po mga sangkay, binigay na po sa amin yung gift according to his age. Kasi yun po talaga yung pinagbabasihan nila dyan, yung age. Tsaka pagkatapos po niyan mga sangkay, tinatakan na po sila after po namin ma-receive yung gift nila. At pagkatapos naman po mga sangkay, ay pumunta naman po kami dito sa Seafarers Giveaways or Souvenirs. At ayun na nga po mga sangkay, nung nakita po yung anak ko, is tuwang-tuwa po sila dyan. At ang cute daw ng anak ko, oh, baka mana sa mama yarn. Di joke yan ha, sila mismo nagsabi. O ito, pakinggan niyo. O, diba? Tuwang-tuwa ang sangkay nyo. Akala mo naman siya yung sinabihan na cute. Hoy! At ayun na nga mga sangkay, dahil hindi po ako makapag-antay sa bahay, ay tiningnan ko na po kung ano po yung binigay nilang giveaways. So, ayan. Isang maliit na bag po at isang payong na may tatak na Stolt Nielsen ng company. So, ayan. Last year po kasi is isang malaking bag at isang cup. At ayun na nga mga sangkay, pupunta na po kami sa mismong event ng ating party. Ayan, baka maabusan pa kami ng lamesa. At pag nagkataon ay sa labas pa nga po kami makakaupo. Hoy, walang ganon. Kasi mga sangkay, hindi po dito magkukulang kasi nga po budgeted na po talaga to at malayo pa po yung event, is alam na po nila at calculated na po nila kung ilan po yung pupunta at sasama. Kaya no worries tayo dito mga sangkay. So ayan nga, dahil namimili kami ng magandang spot, hoy! Kasi nga pinakadulo na dito mga sangkay at ang layo namin doon sa pinakagitna at hindi namin makikita doon. Kaya lilipat talaga kami sa magandang pwesto para makita kami sa monitor. Hoy! Ang totoo talaga niyan mga sangkay. Naghahanap talaga kami ng good spot para mabilis kaming makasharon. Kaya naghanap talaga kami yung pinakamalapit talaga sa pinto. At finally nakakita na rin kami mga sangkay at ayan na nga po, nakaupo na po kami dyan. At sa nakikita nyo po mga sangkay is marami pa pong table yung wala pa pong nakaupo. Wala po yung naka-reserve, kahit sino po pwedeng umupo dyan. At sa table po namin is kami pa lang po yung nakaupo at maya-maya lang po ay may uupo na po dyan. At lumabas nga kami saglit dahil nagugutom nga daw yung anak ko. Ayan, nagtuturo-turo na mga sangkay at ayan na nga, popcorn nga po ang meron at biglang nagutom din ang sangkay nyo. At nagulat nga rin ako sa ginawa dito ni Kuya. What? O, diba? Nasobra na ata si Kuya sa kape. Paano ba naman? Barako kasi yun. At nag-ikot-ikot nga ako dito mga sangkay at naghahanap ng iba pang makakain. At nagulat nga ako, biglang tumakbo yung anak ko. Sus, dyan pala. Kaya pala sabi niya, Santa Claus daw mama. At ayan, tuwang-tuwa pa nga. Hi, Abraham. O, diba? Dinisturbo niya pa yung nagbatang nagpa-picture. O, see? Iba talaga yung anak ko. At ayan na nga, nakahingi na nga siya. At buti na lang talaga nakaabot pa. Naku, 2 supot ng chocolate na lang pala yung natitira sa laman ng bag ni Santa. Oh my gosh, kaya buti na lang talaga nakaabot ang ating 2 mga aliens na yan. So ayan mga sangkay, nagpa-picture na lang po ng solo ang pamangkin ko dahil busy daw si Santa. Kaya ayan. So ayun mga sangkay, hindi pa nga nakontento yung anak ko. At nagpakuha pa nga siya ng donut at sabi niya nga unlimited yung pagkain dito kaya huwag mo ko pigilan mama. At nang makabalik na nga po kami mga sangkay, nag-jacket po talaga ang sangkay ni Jan kahit naka long sleeve na yan. Kasi nga parang -1 degree Celsius po ata dito. Ang aircon, grabe talaga, sobrang lamig mga sangkay, hindi nyo talaga kakayanin. Buti na lang talaga nagdala kami ng jacket. At maya-maya nga lang po mga sangkay ay nag-start na po ang program. Ayan. And now, ladies and gentlemen, let us all witness the FAC officers. At ayan nga po mga sangkay, I almost forgot. May katabi na po pala kami sa table. Family din po sila. Tapos nagwe-wait pa sila ng kanilang mga kasama. Ayan. At pagkatapos po ng pag-call kanina sa mga FAC officers po ata yan, kung hindi ako nagkakamali, ay na may introduction po silang ginawa. Ay, syempre mga sangkay, wala naman po sigurong event or program na hindi po nagsisimula sa introduction before they will start a program. Di po ba? For the go! At nang matapos na nga po sila mag-present ay nagpalakpak
palakpakan po kaming lahat. Ayan, dahil it's such an amazing performance. Hoy! At mas nagulat nga po ako mga sangkay dahil hindi kamay ang pinanggamit ng anak ko, kundi ko tinidor at kutsilyo yung pinanggamit niya pampalakpak. O diba, iba yung trip niya. Kaloka yung anak ko talaga. At ang susunod na nga po mga sangkay is awarding ceremony na po para sa mga seaman na almost half of their lives they spend sa barko. At di po yun matatawaran yung loyalty na ibinibigay po nila sa company. That's why the company is so grateful to have them and they deserve to be appreciated. Huy! Imagine 25 years, 30 to 40 years na sa company ka. Imagine, napakatagal nun. At ang cycle ng buhay mo, ganun lang paulit-ulit. At akalain yung mga sangkay, mayroon pang 40 years. Awardee? Akalain nyo 40 years kang nasa barko? Oh my gosh, ano na kaya yung buhay mo? Ganun lang yung cycle mo, diba? Pabalik-balik lang sa 40 years na yun. Kaya deserve niyang magkaroon ng reward from the company. Swerte po yung company sa kanya at syempre, maswerte din po siya sa company kasi nga po hindi lahat ng company may ganitong pagkakataon na i-appreciate ang loyalty mo sa company at syempre, hindi po lahat ng company ay may ganitong event na para sa pamilya ng mga seafarers. At pagkatapos nga po ng picture taking mga sangkay ay nag-ano na po sila ng games para sa pamilya po ng seafarers. For family only, hindi pwedeng kaibigan, pinsan, or kakilala. Basta family lang. Mother, father, kapatid, at asawa, anak. At nag-enjoy nga po ang sangkay nyo dyan mga sangkay kasi nga nakaabot ako ng round 4. Kung nakikita nyo po mga sangkay ay nakatayo po kami. Ibig sabihin po, pag nakatayo po mga sangkay ay kasama pa po sa round na yan. So ayan nga, nagpalakpakan nga po kami kasi nga po kasama pa kami. At di nga nagtagal ang saya ko mga sangkay kasi next round ay natanggal agad ako. Oh my God. So ayan nga po mga sasakay, nakita niyo po nasa harap na po sila at kasama po doon yung sis-in-law ko. Siya lang pong mapalad na nakasama doon. So ayan mga sasakay, pagkatapos nga po niyan ay 5 piraso na lang po sila natira at kasama po doon yung sis-in-law ko. At magugulat po kayo kung bakit natalo yung sister-in-law ko dyan. Makikita niyo po, panoorin niyo po mga sangkay ito. At ito na nga mga sangkay, dahil sa malaking pagkakamali ko nga po ay ayan. Ayan, dahil sa kulang sa space yung CP ko, ayan, na-delete yung video. So ayun mga sangkay, ay grabe talaga. Grabe yung katangahan ko. At ayan, ano yan ang nangyari? So ayun nga mga sangkay, hindi po talaga kami nanalo kasi nga po dahil doon lang sa rason na wala kaming jowa. No choice po talaga. So ayun nga. O diba, dahil lang sa walang jowa, natalo kami. Naku, sayang yung 5K. Huy! At pagkatapos nga po nun mga sangkay ay yung mga ano naman po napili kanina na best in costume. Ayan, pinapunta po sila sa harap. 5 candidates po ang napili. For girls and for boys po yon. Ang tema po kasi ng family day is Rainbow and Candy Party. So ayan, sila po yung napili sa girls. At pinaparampa po ang bawat candidates para ipakita po sa judges ang gilas nila at ma-convince nila sa judges na sila ang karapat-dapat manalo. Pero may mga consolation prizes naman po pag hindi ka po manalo, syempre. At pagkatapos nga po ng girls ay sa boys naman po at luckily po nasali po yung anak ko doon. At tuwang-tuwa pa ko, grabe kasi hindi ko po in-expect talaga na masasama siya. Kasi yung in-expect ko po talaga na makakasama doon ay yung pamangkin ko kasi todo effort nga po ako doon sa damit niya at ginastusan ko po talaga. Pero sad to say, hindi po siya nadala doon, hindi po siya nasama sa mga napili. So ayan mga sangkay, papakita ko po sa inyo yung anak ko at umiiyak pa nga po kasi nga nahihiya. At ang wala na lang ay si John Abraham. Dance a girl, tawagin na natin. Ate, halika na ate. Go up here on stage. Ayan, come Dito ka sa on. kabilang side. Wow, Kenny talaga. I love You are Ayla. Alright, tawagin natin ang female. Adatelia Quinton, Maricel Perhil, Kiara. Kiara Kendra, Andito na si Ayram, si Julian Jane. Don't be shy. Come on, samahan kita. Ate will take care of you. Come on, Abraham. Come on. Don't cry. Your outfit is very nice. Come. John Abraham. Come. Don't cry. Don't cry. Come here. Where is John Abraham? John Abraham. We will do nothing. Just you know, you gotta stand here and then go in front of the people, and then I will give you a big toy. You want a big toy? You want a big toy? Yes. Oh, so you don't cry now, okay? Don't cry. Wow. Big boy na nga siya. Oh. Big toy. High five. Kuya. High five. Wow. Yun. High five kami ni Kuya. Okay. Are we now complete on the female? Still one female lacking. Sino to? Where is Adatelia? For John Abraham. Yeah!
Ayan. Okay. So, sa inyong apat, hindi nyo ba pagbibigyan ng bata? Okay. Our first finalist for the male category, John Abraham Alarde. Golden Vixen. Next is At natulala na nga po ang sangkay nyo dyan. So yun mga sangkay, I'm very proud po sa anak ko. Grabe. Kahit umiiyak siya, super proud po ako. So ayun mga sangkay, pagkatapos nga po nila ay pinababa na po sila at tatawagin na lang po mamaya ang mga nanalo. At ito na nga po mga sangkay, this is the best part of the party ever. Yung kainan na. At pag-isip-isip ko nga po mga sangkay kung ano uunahin ko pag Sharon. Oh my gosh, mga sangkay, yan pa lang. Naiisip ko na po talaga kung ano yung uunahin ko pag Sharon kaysa yung kakainin ko dyan. Kasi nga po mga sangkay, ang daming pagkain, mabilis ako mabusog pag mga ganyang event. Ayoko talaga yung mga ganyan na daming pagkain kasi nga, pagkain ko palang 3 subo, mabubusog na ako, nauumay na agad ako. So yung mga sangkay, inuna ko nga, ayan, o diba? Ang dami, grabe. So hindi ko alam kung anong pagkain nito. Kaya basta kung anong kinuha nila, kumuha na lang din ako mga sangkay. Kunwari, alam natin paano kainin, syempre. Huy! Kumuha na nga po ako ng plato dyan mga sangkay at grabe nagulat ako, ang bigat ng plato. 1 kilo ata yung plato nila, wala pang laman, ang bigat na. Huy! So ayun nga mga sangkay, kumuha nga ako ng pagkain din, hindi mo ako papapakain ng dessert lang. So ayun mga sangkay, kayo na pong bahala, manghula kung ano po yung mga putahe na andyan. So kumuha na lang po ako ng gusto ko. At tawang-tawa nga po yung sister-in-law ko dyan kasi nga po, isang planggana yung kinuha ko. Akalain mo yun, pang isang balikan na lang, wala nang pabalik-balik mamaya kasi nga sabi ko nga, ayoko nang pabalik-balik kasi mas nakakahiya yun. Mas lalong nakakahiya kasi nakikita kang pabalik-balik ka. Pero okay lang din naman po kahit pabalik-balik ka kasi nga po bayad to, kasama to sa company, kasama to sa binayaran ng company. So ayan, okay lang po, eat all you can hanggang sa magpakaigit ka. Huy! Joke lang po. So yun mga sangkay. Pagkatapos nga po mapuno yung 2 planggana namin ng sister-in-law ko, kay kumuha naman po ako diretso ng dessert. O diba? Nagkasya sa planggana namin. Wala nang balikan yun mga sangkay. Diretso na po kami kumuha. Ayan. Bukod po nga po sa mga desserts, meron nga pong kape, tinapay, donut, ice cream, at mga prutas. Ayan, kompleto po sila dito mga sangkay, kaya ikaw na lang po talaga magsasawa. At nang mapuno na nga po yung planggana namin mga sangkay, ay bumalik na nga po kami sa table at tawang-tawa po kami kasi sa lahat po ng mga kumuha ng pagkain is kami yung napakadaming pagkain. So ayun mga sangkay. At hindi nga po kami na kontento ng sister-in-law ko ay bumalik pa nga po kami. Ayan, o diba? At sinabi ko nga po sa sister-in-law ko ay hindi tayo titigil hanggat hindi nauubos yung pagkain. Huy! So ayun na nga mga sangkay, pumunta pa nga po kami doon sa may bandang part sa unahan. Napakadami pa rin pong pagkain. Grabe po talaga. As in, mapapalula ka na lang talaga sa sobrang daming pagkain. Ikaw na lang po talaga ang susurrender. Kaya, todo kain po talaga kami mga sangkay kasi malapit lang din naman po yung CR. So, yung mga sangkay, siya naman po yung namimili. Ako naman po yung taga-video. Ayan. So, dahil paborito niya yung donut, kumuha siya ng donut dyan mga sangkay. So, ako naman dito, diba? Sold out na yung iba. At mayroon pa nga pong pasta. So, ayun mga sangkay, hindi na po ako natakam dyan kasi nga po, ang dami po talaga eh. Ayan, oh. Kumuha pa ako ng butter, pambaon ko. Ayan. Hindi ko yan kakainin dyan. Kinuha ko lang po yan para dalhin sa bahay. Ayan. Pero yung tinapay, ganoon din. So, yung mga sangkay, grabe talaga. Kumuha lang po kami dyan para pang Sharon. Lahat po talaga ng pagkain mga sangkay, wala po kami talagang pinalagpas. Kasi nga po, hindi po kami magsasayang ng pagkain. Kinuha po namin talaga lahat yan kasi nga, ang dami naming plastic. O, diba? Kaya nga po, matagal pa po yung event is napaghandaan na po talaga namin to. Akalain mo isang buong balot ng plastic bag dala namin. O diba, double purpose yun. Pang suka at saka pang Sharon. O diba mga sangkay, o diba ang dami. At syempre hindi po namin pinalagpas to ang all-time favorite namin. Mula pagkabata, syempre yung ice cream. O diba, ang sarap. Naku, madiabetes na ata kami sa sobrang sweets ng kinakain namin, o diba? Deserve talaga namin to mga sangkay kasi 1 oras kaming nakapila. Huy! At sinabi ko nga po kay kuya na lahat ng sahog dapat ilagay niya. At 10 scoop bawat isa. Huy! At finally nga po mga sangkay, nasa lamesa na po kami at tingin nyo naman po yung pagkain namin, o diba? May kape pa. At dahil nga na-intriga, yung katabi namin sa mesa, ay nagtanong na po sila kung saan namin pinagkukuha yung pagkain. At tinuro ko po doon sa bandang dulo. Naku talaga mga sangkay, nagtawanan na lang po kami ni Sis Basil dyan, o diba? Napakadaming pagkain. Wow! Yan, sarap yun ah. Video pa. Grabe talaga tong anak ko. Di ko alam kung nangaasar eh. So yun nga mga sangkay, kumain na nga po ako dyan at grabe, sarap na sarap po talaga ako sa pagkain. Alam mo po yung yung napapansin mo na sa lahat ng mga tables,
kami lang yung pinakamaraming pagkain sa tables. Sa kanila, isang plato at kung konti pa yung laman. Alam mo yung ganun. Tapos, yung pasulyap-sulyap sila ng tingin. Pero kahit hindi naman sila nagsasabi, alam mo sa sarili mo na napapansin nila na, oh, grabe naman to mga babaeng to. Grabe kong kumain. Pero sa amin, no, deadma kami. Hoy, pero hindi joke lang walang ganun. Kasi lahat dito, professional po talaga. Walang pakialaman. Bahala ka dyan magpakaigit. Huy! Joke lang po. Pero hindi po talaga, mababait po talaga sila. Lalo po yung katabi namin. Napakabait po. Hindi mo po siya makikitaan ng yabang. Grabe po talaga, po talaga dito. As in yung, kahit alam mo may ranggo siya, malaki yung ranggo niya. Pero very down to earth po talaga. At nakakatuwa lang po dahil may pagganito yung company ng asawa ko. At ito na nga po yung exciting part, diba? Sinasabi ko sa inyo. Hindi talaga namin papalagpasin yung event na to nang hindi po kami makapag-sharon o diba kaya nga po may purpose yung backpack namin. Huy! O diba grabe, punong-puno na. Grabe talaga. Tawang-tawa pa yung sister-in-law ko talaga dyan. Kasi nga, nakakahiya kasi bago namin syempre sinaron yan, nagtingin-tingin muna sa paligid, ganon. O diba? At habang nagbabalot nga po yung sister-in-law ko, ako naman, yung mata ko is naka-under surveillance. Huy, surveillance. Oo, kasi nga baka may nakatingin. O diba nakakahiya? Kasi nakakahiya daw. Pagkatapos ng 20 balot, nahiya ka pa niyan sa lagay na yan, sangkay. Huy, kailangan ko ata magkape ulit para naman kabahan ako. Nang masigurado ko na nga naka 50 balot na yung sis-in-law ko, ay tinago ko na nga po yung backpack ko. Pero huy, joke lang baka maniwala naman kayo. Naka 5 balot lang po kami at puro desserts lang po yon. At pagkatapos na nga po namin makapagbalot at makapagligpit ng pinagkainan namin mga sangkay, ay ayan na nga po, mayroon pong pag-games at pa-magic para sa mga bata. At ayan na nga po mga sangkay, anak ko po yung nangunguna. O diba, last year po, ganun din po siya. Siya pa rin po yung representative dyan sa pinakauna-una. At ngayon naman po, siya rin naman po. O diba, hindi siya nakilala ni kuya. Akalain mo yun? Sa loob ng 2 taon, siya pa rin. Hoy! At nakakatuwa nga po mga sangkay dahil tuwang-tuwa po yung mga bata. At nakakatuwa po talaga mga sangkay kasi nga po napaka-inosente po talaga nila. Grabe. Tawang-tawa po sila. Akala po nila talaga totoo yung magic. So ayan nga po mga sangkay. Nagpapasalamat po ako sa company kasi nga po naisipan po nila na magkaroon po ng ganitong event para sa mga seafarers nila. Para sa family day. Ayan po mga sangkay. Malaking bagay po ito sa mga seafarers family. Kasi po bihira lang po talaga ang ganito sa libu-libu pong company sa buong Pilipinas. Ay hindi ko po alam kung mayroon po kagaya nito sa company ng asawa ko na may paganitong event para sa pamilya ng seafarers. Kasi nga po doon sa last company ng asawa ko po is wala pong paganito kasi nga po it takes time. Syempre po pag-iipunan po ito ng gastos, ganun po. Pag-iipunan po ito ng budget. So, hindi po basta-basta yung ganito mga sangkay kasi nga po, sa bawat companies, may mga libo-libo pong seafarers, o diba? Libo-libo rin po yung gagastusin niyo po dito. Kaya nga po, nagpapasalamat po ako na may mga paganito pong event yung company ng asawa ko. Diba mga sangkay, malaking bagay po ito kahit isang beses, isang taon lang po at least, nag-enjoy po ang lahat. At lalo naman po ako kasi marami pa akong na-sharon. Huy! Joke lang po, hindi po talaga masaya po talaga ako mga sangkay. May sharon man po o wala. Kahit nakakapagod po yung biyahe at puyat, galing Bulacan hanggang Naiya, is worth it naman po kasi sobrang saya po ng anak ko. At ayun nga po mga sangkay, pagkatapos po niya na in-announce na po yung mga lucky winners ng raffle. At sad to say, hindi pa ako nasali. Sayang, hindi man lang ako nanalo. Ito pa naman yung pinakaantay ko sa lahat. Grabe. So better luck next time na lang tayo mga sangkay. At dito po, in-announce na po yung mga nanalo ng best costume kanina. The winner is Abraham. Baby Abraham, kami, bibili! Meron 3,000. Sa akin yan yung 1,000 kasi pinatahang kita. You see what happens when a baby boy is so brave? You will gain this confidence and you will win. Oh, Abraham, picture! Yeah! At ayan nga po mga sangkay, sa wakas nanalo kami. Grabe, hindi namin to in-expect. Hindi lugi yung pagpunta namin sa mga sangkay. Worth of 3K po na vouchers yan. So ayan, thanks be to God.
Kasi alam namin, mas sa'yo ang mas may pinagdadaan ng hirap, mga hirap na wala lahat. Meron kami isa kumalastas tayo na the whole time, umiiyak siya sa office kasi ayaw niya palisin yung asawa niya. But, no, andito tayo ngayon, lahat ng suporta ninyo. We would like to thank you all for always being there. Minsan, pag ako na-line up at kami mga moving officer, hindi yung siman ang hinahanap namin. Matawag namin si Mrs. Pagkakos. Kasi pag sinabi ng Mrs. na sakay, sasakay yan. Pag sinabi ng Mrs. na hindi, kahit tuhong pa kami hindi mangyayari yan. But I thank you all for all your support during the pandemic until this time. So, palakpakan natin. Thank you so much po. Thank you so much po, ma'am, for a wonderful message coming from you for all of us as a seafarer's wife. Thank you so much po. At pagkatapos nga po niya mga sangkay, nilapitan po ako ni ma'am at pinapirmahan po sa akin yung napanalunan po ng anak ko, pangalan at yung price na na-claim po namin kung magkano. So, yun po mga sangkay, nagulat po talaga ako sa sinabi ng anak ko mga sangkay, binulong niya po sa akin. Dapat po mama, napanalunan ko is 10,000. Hay! Nagulat naman po talaga ako. Grabe talaga tong anak ko. Akala mo naman talaga, alam yung 10,000. Grabe tong anak ko. Nakakatawa talaga tong anak ko. So, ayun nga mga sangkay, uwian na po. Uuwi po kaming masaya at busog. Maraming salamat po una sa Diyos dahil nakapunta po kami ng ligtas. At pangalawa po sa company, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Ingatan po nawa. Bye!